Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. What's up mga kapatid? Ay. Humina man ang tuhod at pumuti man ang buhok, walang iwanan mga kapatid. Ako po si Ryle Santiago at ang aking pag-ibig kasing pula ng Team Pula! Grabe naman, baby bro. Talaga lang, ha? Naman! Pero ako naman, syempre, hindi papaawat ang ate mo. Umiibig ng walang wakas. Ganyan si Tuesday Vargas. Wow. Kaway ang mga nakataas ang kamay para sa Team Puti! Puti, puti, puti! Let's go! Puti! Puti! Sa araw na ito, pusong may galit ang ating gagamutin. Ito ang Face-to-Face Harapan! Mga salitang tatatak hanggang sa pagtanda, yan ang hatid ng ating harapang tagapayo. Kasama natin sila ngayong araw na ito. Our Legal Counsel, Attorney Lorna Kapunan. Our very own Dr. Love, Brother June Banat. And of course, our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Siya naman ang tunay na hindi nangiiwan at lubos na nagmamahal kahit sa pasaway. 25 years old ang ating pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Sabi yung 25, di po ba? Parang medyo OA naman yung 25. Gawin mo naman 35. Sobra ka naman. Oo. 35 naman. Oh, nagmamahal sa mga pasaway pero wag sobra. Ayan, salamat sa ating pambansang panutya na si Tuesday at pambansang pogi na si Ryle at sa ating harapang tagapayo. Eto, ang pagtanda dapat pinaghahandaan. Ayan, gusto pa rin natin maging presentable, maayos at maging malusog. Kaya kahit 100 years old, kailangan mukhang 25. Ayan. Aging gracefully, ika nga, paano kung ang kaibigan mong senior citizen ang dahilan ng stress mo? Panay pintas sa'yo.
Pintas dito, lait doon dahil lang sa tumatanda na siya. Ay, masama naman yung ganon, di ba? Kaliwat kanan na puna ang tinatanggap niya sa kaibigan pa man din. Kapwa naman na may edad na sila. At mga lola na pareho, kung tutuusin. Pero lalo raw siyang tumatanda sa stress na inaabot sa kaibigan turned kaaway. Ibang klase daw talaga ang tabas ng dila ni Lola Laitera. Ikaw, Ellen, akala mo kung sino kang makapaglait ka sa kapwa mo. Kulay ng buhok ni Susan ay nilait. Parang nilagyan daw ng methylate. Kaya ba nung sumabog ang galit, di niya napigilan ang manakit? Kilala ko po yan si Ate Susan, mabait po yung kapitbahay. Tsaka hindi naman po yan madaldal. Kung ano po, kahit sino naman po lalaitin, magagalit po talaga. Kilala ko po yan si Ate Ellen na mapagbiro, pero OA lang ang reaction ni Aling Susan. Sila pa kaya'y magkabati at sa huli, same color ng hair ang kanilang mapili. Ayan na, nako, ano ba naman itong dalawang medyo nakatatanda na ito, tumatanda yata ng paurong. Siya ang palaging napipintasan, kaya siya ang nagrereklamo. Tawagin na natin, Susan, humarap ka na. Ayun, Susan. Okay, ano ba yung problema mo? Ano yung pinipintas sa'yo? Ano, ma'am? Sobra po siya mamintas, ma'am. Kagaya, ma'am, sa mga pag-aayos ko, sa sarili ko. Lagi niya akong nilalait, ma'am. Sobrang paglalait niya sa akin. Sagad, Ano ma'am. nga yung mga lait na ginagawa niya Ano sa'yo? daw, insecure daw ako, ma'am, sa kanya. Yung buhok ko daw, ma'am, mertayulet daw. Pagpakalbo na lang daw ako. Pakitanggal mo nga yung ano mo, Day. Pakita nga ng buhok mo, yung headband mo, pakita nga. Ay, binimi ka. Yan, ma'am. Bakit? Okay naman ah. Type ko naman. Ikaw lang ba gumagawa niyan o pinagagawa mo sa parlor? Di, ma'am. Ako lang po. Marunong naman po kahit pa paano, ma'am. Ah, ayun. Hindi rin sa kanya, ma'am. Nagpa-parlor kasi siya. Okay. Di ba, ma'am? Ah, ganun ba yun? Okay. Bakit siya galit sa'yo? Meron pa bang ibang pinaguhugutan yan? Siguro, ma'am, hindi ko naman masabing insecure. Siguro, ma'am, sa sobrang, niya man sa buhay niya, siguro may mga pinagdaanan din siya na, basta, ma'am, sobra siyang sa kapwa niya. Hindi siya tunay na kaibigan. Kasi ang kaibigan, kahit anong mangyari, kaibigan ka pa rin niya. Hindi ka niya lalaitin, ma'am. Tutulungan ka dapat, nakakatulong. Pero, wag naman sana gano'n, sagad. Ano ba ang pinakamatinding at pinakamasakit na pintas niya sa'yo? Wala rin daw akong confidence sa sarili ko. Wala ka na daw confidence sa sarili mo. Hindi raw ako marunong sa sarili ko. Hindi raw ako marunong ang tawag naman laging parang hopeless. Hopeless? Oh, Yes. masakit yun hopeless. Yes, ma'am, di ba? Oh. Pero ano ba yung ginagawa ka daw alalay? Yes, ma'am. Kahit siya pumunta, ma'am, sinasamahan ko siya. Alam kong saan siyang gustong pumunta, sasamahan ko siya. Kung saan yung mga event, dadala ako ng mga bagahe niya, anong padadala niya sa akin. Ako naman, sige lang, okay lang, kasi friend kita. Bakit ka naman nagpapaalalay? Ma'am, hindi ako nagpapaalay talaga. Bilang isang lang ako, ma'am, yung utang na loob. May Okay. utang na loob ako sa kanya kahit papaano, ma'am. Ah, may utang ng loob ka. Opo, Ano utang. naman yung utang ng loob na yon? Yung nakatulong naman siya sa akin papaano, kahit papaano nakatulong rin siya sa akin na siguro, ma'am, na niya sa akin, nakahiram ako sa kanya, ganun. Ah, nakahiram. Nagbayad ka naman. Ma'am, pakonti-konti kasi ang trabaho na, ma'am, siyempre, sideline lang po ako, ma'am. Okay. Magkano nahiram mo sa kanya? 4K lang naman po, ma'am. Magkano? 4K? 4K lang. So, nauunti-unti mo, magkano na lang ang balanse? Siguro, ma'am, mga lang yan, ma'am, mga pakonti-konti, ma'am. Minsan nag-abot po ako sa kanya, mga 300, 400, ganyan. Dapat may listahan ka, Day, para alam mo balanse mo. Sa bagay, ma'am, bilang isang kaibigan naman, di ba, may tiwala naman siya, may tiwala rin ako sa kanya. Nagkaroon lang talaga na sagad bang mga niya Porque, na siya, ma'am, iba ng niya, aura niya Malay mo naman, baka naman matatagpi pa rin natin kung ano man yung punit na yan sa inyong relasyon. Sa lahat ng mga pamimintas sa'yo, paano mo nga pala nalalaman? Sinasabi yan sa mukha mo? Yes, ma'am. Minsan sa kaibigan, sa ibang tao, na kakilala ko, kakilala niya. Anong naging epekto sa'yo?
Siyempre, ma'am, masakit sa akin dahil ako wala akong binipinta sa kanya. Oo lang ako ng oo sa akin. Ang dami niya sinasabi. Alam niyo naman kung bakit eh. Dito kay Susan, dahil sa pamimintas niya, nagsimula ang sama ng loob ni Susan. Lola Ellen, humarap ka na. Sinungaling! Naku, matanda na tayo. Baka may mabali po. Alam mo kung ba't di ako nagbabayad? Hindi ka nagbabayad. Oy, manigas ka! Wala ka. Alam mo yung kung Hindi bakit? ka nagbabayad. Panay pa utang mo. Lahat ng lakad natin, libre ka. Oo, libre, pero alam mo naman yung Ano pagod ka? ko, hirap ko. Umayos ka. Alam mo, umayos ako, ikaw umayos na may edad ka na. Nirerespeto ko Wala na. na sa edad. Pag umutang ka sa akin, lahat bigay mo. Hoy, magkano yung utang ko sa'yo? Pag pinakain kita sa restaurant, order ka ng order, nagbabayad ka ba? Hoy! Wala! Pati pamasahe, akin lahat, wala kang gastos. Hindi kaya tumbasahan ng pera mo paghihirap ng tao. Ang tingin ko sa'yo, tunay kang kaibigan. Tunay na Tapos kaibigan? ganyan ka pala, dito ka pa nagsumbong. Nanggigigil ako sa'yo. O sige. O ano? Teka muna. Ano ka? Sandali lang. Ay, sandali. Okay, ha? So, malalaman natin ang punot dulo nitong si Galot, nitong dating magkaibigan na ngayon ay gusto nang magsabunutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ito ang kwento ng dalawang halos lola na. Pero sa kinatandaan nila, doon pa sila nagkaroon ng sobrang pagkagigil sa isa't isa. Dating nagmamahalan siguro, dating magkaibigan, kung kailan tumanda, tsaka sila nag-away. O eto na, Lola Ellen, bakit mo naman daw siya pinipintasan? Hindi ho, kasi nakikita ko na parang pinapabayaan na niya yung sarili ko. Kaya china-challenge ko siya. Eh, ako Concern kasi, lang prangka pala. ako. Hindi ka concern! Hindi ka concern! Oh, hindi na. Hindi ka concern! Tingnan mo yung tsura mo sa itsura ko. Ay, tingnan mo yung tsura mo. Umayos ka. Alam ko yun, pero hindi ka concern niya. Matanda ako sa'yo. Kasi ako maraming ginagawa sa buhay. Kahit na. Wala ako, marami akong problema, pero hindi ko inintindi kasi pag pinabayaan mo sarili mo, wala kang kwenta. Hindi ko pinabayaan mo. O Hindi teka, sa kultura nakikita ang kagandahan ng tao sa loob! Oh. Ng kaluluwa mo! Oh, bakit? Tingnan mo lang, ha? Yung kaluluwa mo, maputi ba? Ay, ikaw! Oh. Hindi may kaluluwa! Alam mo ako, tunay ang pagmamahal na inukol ko sa'yo. Kaya lang, Wala minasama mo lang. Mahal mo ang sarili mo! Hindi. Kundi kita mahal lang, lahat ng hiningi mo sa akin, binigay ko sa'yo. Wala mo sabihin na nangailangan ka. Nangailangan ka ng tulong. Kahit wala nang matira sa akin, bigay ako ng Hoy! bigay sa'yo. Binabayaran ko! Kahit paunti-unti naghihirap ako! Kailan ka nagbayad? Sa'yo! Oh. Tignan mo! Tingnan mo. okay, eto na ha, sandali lang. Siyempre, di tayo magkaintindihan kasi sabay-sabay yung sigawan. Ito yung iba-iba nakikita kong sanga dito, nakaapat na. Nakabilang na ako ng 4 na sanga dito sa problemang ito. May utang, may concern, merong sinong mas maganda sa kanila, at saka yung pamimintas. Okay, sige. Ito ang sinasabi naman ni Lola Ellen. Lola Ellen, tayo ka nga, pakita nga natin ang itsura mo. Ayan, oh. Eto ngayon. Ito naman ang masasabi ko. Talagang si Lola Ellen maayos sa katawan. Makikita mo naman yon. Yun naman daw, Susan, ang sinasabi niya na matuto ka sa akin. Pero iba yung ano ha, Lola Ellen, iba yung constructive criticism. Yung alam mo yung tipong, uy, alika, bibihisan kita. Hindi yung, hoy, mukha ka tayo late yung buhok mo. Iba yun. Concern lang mo yun. Kumbaga, ano kasi ako. Gusto niya angat siya. Di ba? Ano ako magsalita? Direct to the Dapat point hindi ako magsalita. Ganito, ganyan, ganito. Hindi. Alam niya marami akong ginagawa sa buhay ko. Siya wala. Okay. Ay, hindi. Wala yun. Wala sa may ginagawa yun. Si Lola Ellen pala ay kontesera. Hoy! Ha? Totoo ba? Yes po. Sumasali ka sa mga Oh, contest. palagi po ako napipili. Parati ka napipili? Oho. Tsaka sa Ah. mga seminar po, sa mga group namin, palagi ako yung napipiling i-present. Oh, mga friend ang kinakalalay niya. So kaya ba
parang in-idol ka nito at parang nag-alaalalay sa'yo. Ganun ba yun? Oo, ganyan siya. Ginagawa niya ang alalay kasi may utang daw ko sa kanya, ma'am. Kaya kailangan bayaran ko sa pamamagitan ng paghihirap ko. Pero, napunta siya sa akin dahil may kailangan siya. So, sige, samahan mo ako, mag-enjoy tayo. Sagad ka, maghirap sa tao. Gusto mo sa akin, ay may kabayaran lahat ng binibigay mo. Hindi ba bayad? Ako kaya kong bayaran, pero kahit di pera, hirap ko. Nangungutang ka sa akin, tinutulungan kita. Tinutulungan, pero may kapalit. Kapalit. Teka muna! Okay. Tahimik muna tayo, ha? Okay. Ang sinasabi, teka muna, may trabaho ka. Ano bang mga trabaho Sideline, mo? ma'am. Ano mga sideline mo? Nagagawa po ako ng chiffon cake, cupcake, egg pie po. Tapos binibenta ko po sa mga... Chiffon cake, cupcake, egg pie. Tapos binibigay ko po sa mga barangay-barangay namin. Nagpapa-order po, may mga event po. Kumikita ka naman. Sa awa ng Diyos, ma'am. Ito, Ellen, dati okay kayo, right? Oo, talagang... Kailan nagsimula yung buwisit mo? Yung parang nag-ano na parang sinisiraan na nga niya ako na ano nga daw ako. Yung hindi ako maayos magano sa kanya, pinagsasamantalahan ko siya, inaalila ko siya. Ano bang hangganan ng pagbibigay sa kaibigan? Kapag naiinsulto ka na, alam mo may mga kaibigan ganun no? Yung feeling nila, mas nakaaangat ako sa'yo, mas natutulungan kita. Although maganda ang purpose nila, magandang layunin na iangat ka rin niya. Kasi ang tingin niya sa'yo, napakababa mo na. Mahal kita, gusto ko tang iangat para makarating ka dun sa aking level. Pero minsan yung paraan ng pagpapaliwanag natin sa kanya, naiinsulto siya, doon umaatras ang isang tao, Ate Kuring. Kasi sa edad nating ito, mga lola, sa edad nating ito, dapat bawasan na natin ang stress sa buhay natin. Hanggang maaari sana, mas magandang relasyon natin sa isa't isa. Unawain mo rin siya dahil may concern daw siya sa'yo. Yun nga lang siguro, iba ang paraan niya ng pagsasabi, nakakasakit. No? Siguro yun dapat nating i-consider. Kung saan-saan ka doon nayayaya, pati sa gay bar. Hoy! Yes, ma'am. Nasamahan ko yan. Gusto niya eh. Saan ito? Well, wala namang masama doon. Siyempre, ang mag-i-enjoy lang, siyempre. Sabi nga nila, life is short. So, lahat, dahil mula sa pagkabata hanggang sa marami akong pinagdaanan na hirap. Hanggang sa nawalan ako na lahat-lahat, nawalan na ako ng magulang, nawalan na ako ng bahay, dahil yung asawa ko, niloko ako ng asawa ko in the short way. So ngayon, medyo nakaka-recover na ako. Gusto ko, dahil nagse-seminar din ako about the stress, sabi nga, huwag niyong intindihin ng stress. So, continuous nyo yung life nyo, enjoy. So, siya yung partner ko. Gusto ko, yung pag-i-enjoy ko, sineshare ko sa kanya. Pero ma'am, hindi dapat yun. Sineshare ko yung enjoyment ko sa kanya. Minakasama niya. Sandali. Ano yon, Susan? Siya nag-e-enjoy. Sinasamahan ko siya, pero dapat hindi na. Tuwa-tuwa ka nga eh. Tuwa? Bakit? Hindi sila tuwa. Pero ikaw natutuwa. Tuwa ka nga. Alam mo, minsan ako nagpunta ng gay bar. Hindi naman ako isang beses lang yata. Pero nag-enjoy ako. Natuwa naman ako. Kaya nga mas sinasamahan ko siya eh. Kung ano-ano mga sinasabi niya sa akin. Yun ang masakit dun eh. Okay. Wala namang problema kasi kahit saan yan eh. Ito, isa pang biktima ng pambubuli daw ni Lola Ellen ang haharap. Kanya-kanyang kampihan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sising mo, face mo, face to face. Ayan, ang punot dulo daw dito ay panlalait. Pero ano ba yung panlalait na yun na hindi talaga matake ni Susan mula sa kanyang kaibigang si Ellen? Totoo ba yung mga panlalait na yun o concern lang talaga, sabi nga ni Lola Ellen? Ito na. Ang isa pang nakakaranas daw ng pagmamaliit ni Lola Ellen, ang kakampi ni Susan. Lydia, humarap ka na. Ay, isa pa ito. Talagang ready na to, Alam mo namang... Bakit, Lydia? Anong problema? Masyado siya insecure sa akin po. Wow! Magkano raw ho yung damit ko, yung
sapatos ko. Tapos kung ano daw yung skin routine na ginagamit ko. Sino po nauna sa inyo mag-short hair? Ako po. Ay. Ganito na ho talaga yung ano ko. So feeling mo nai-insecure si Lola Ellen. Sa'yo, na-insecure ka ba sa kanya? Naku, ma'am. Tignan mo naman kung paano ako ma-insecure sa'yo. Si Lydia kasi mukhang donya, no? Oo. Pero alam nyo, wala yan sa itsura eh. Kasi marami din naman akong kaibigan na mas magaganda, mas matatangkad, mas sexy sa akin. Oh. Pero magkaibigan kami. So, kumbaga, kung talagang Kristiyano ka, di ba, no, Brother June? Masaya ka para sa iba, di ba? So, bakit mo naman naisip na i-insecure sa'yo? Nilalait ka rin ba? Ginagaya ko daw po yung style niya. Yung style niya po. Yeah. Oo. Talaga? Oo, matagal na hong ganito style ko. Ano bang meron sa barangay ninyo? Meron ba talagang pagandahan? Fashion show po sila. Barangay Ganda? yun. Ano ba yan? Samahan? May samahan kayo? Meron po. Kasi, meron din ho kami Zumba. Nagsusumba rin po ako. Ah, Zumba. Oo, Zumba. O, kailan naman yung naging pinatid ka daw ni Ellen? Totoo ba yun? Opo. Pinuhatid ho ko niya yung... Pinatid? Pinatid po. Yung meron ho kasing event sa anniversary. Pinatid po ako niya. Buti na lang ho, nakabalas po ako. Tapos, natawa po siya. Sinadya mo ba yung pinatid mo? Ay, hindi Natawa po siya. Hindi Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko siya napansin kasi nagra-raffle, nanalo ako. Siyempre, tumatakbo ako. Balik ko, di kita napansin. Baka naman hindi sinadya, hindi sinadya, Lydia. Alam mo po, hindi ko alam. Wala akong anong ganon. Basta ako, nagtatakbo ako dahil tinawag ang pangalan ko, may premyo ako. Ayun. Nadya mo, huwag ka Ay, magpangga. hindi. Ano naman, Susan, yung hinampas mo si Ellen? Ay! Paano naman yun? Sinahampas, no? Siguro sa sobrang tuwa. Pag lahat naman gaganon, pagka masaya ka, para nagaganon mo siya. Hindi man hinampas. Ako, palagi mo naman akong ginaganyan. Ano ba? Pautangin mo ako. Pautangin mo ba ako? Hindi. Oo. Pautangin mo. Ay, style mo, bulong. Hindi ako ganun. Style mo, bulong. Pautangin mo na ako. Ginaganyan mo ako. Hindi kita ginaganyan. Sangrera ka kasi. Ay, naku. Attorney Lorna, kapag nagkakapisikalan na, ayan, patid, o kaya hampas, sabihin na nating sinadya, ano ang pwedeng mangyari sa pagitan nila? Well, unang-una, yung sa salita mo na, no, ang nakikita ko, yung tinatawag na unjust vexation. Yun ang feeling ni Lola Susan, no, na laging nang iinis, lagi kang tinutukso, lagi kang pinapansin, pinipintas, no. Ang tawag doon, unjust vexation, yung pang-iinis. Ang sa batas, hanggang 30 days yan. 1 to 30 days, light felony, imprisonment. Huwag naman tayong masyadong bilib sa sarili natin. Ano? Kasi lahat naman tayo, lola dito. No? Sana magkaibigan kayo. So, ang problema dito, yung kung totoong friends kayo, dapat ang basis ng friendship, tinatawag na mutual respect. Di ba? Respetuhin mo. Tama yung sinasabi ni Ate Coring, no? May criticism na negative, may criticism na positive. So, nasa intention mo yun. Ayun. Kasi kahit magandang intensyon, kung masama ang dating sa kaibigan, kailangan respetuhin mo kung paano niya tinatanggap. Correct. Wag na lang, hindi ba? Kung ayaw niya mag-improve, wag siya mag-improve. So, Susan, ikaw naman, hindi mo ba siya kinausap na, Ellen, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Ganun ba? Galit ka kaagad? Hindi ba pwedeng kausapin Sa pabiro, maayos? sabi ko, wag naman ganon. Hindi, biro lang. Ma'am, ang biro minsan nakakasakit. Oo nga, Hindi naman lahat ng biro natatanggap natin. Tama, pero kesa yung umbagang kayong ganyan, halos sugurin mo siya, di kausapin mo siya na, Ellen, wag na ha, tama na yan ha, kasi nasasaktan na ako. Beses na rin, ma'am. Talking about positive and negative, siya naman ang magpapatunay na mabuting tao naman talaga si Lola Ellen at maraming pinagdaanan sa buhay. Norma, humarap ka na. Sa kabila ng ginawa sa inyo, kayo pang may ganong duwating dito. Bakit? Sa kabila ng lahat? Ano kabila ng lahat? Binigyan kayo ng kung ano ang kailangan nyo. Hindi lahat. Alam mo ba? Hindi. Alam mo? Oo, dahil kinikwento niya. Alam mo ba? From the start, na naging magkakaibigan kayo, magkaibigan na kami. Kaya kilala ko siya. Pero hindi lahat.
Norma, pasalitain natin siya kasi kanina pa kayo nagsasalita. Ano ang alam mo? Si Ellen po, kaibigan po, from the start. Alam ko ang pinagmumulan ng buhay niya, kung gaano siya kahirap, kung paano niya itinaguyod ang pamilya niya. Kaya alam ko kung anong ugali niya. Hindi ko sana nakitaan ng kahit minsan nananlait sa kapwa. Sa inyo ko lang nadinig yan. Okay, baka nga yun ay kanyang karanasan Siguro na hindi ako mo lang po, ma'am, yung nakikita. kaya niyan laitin. Kasi ang tao po, meron pong tinitignan na kaya niyan laitin. Ito, kaya ko to eh. Yung iba naman, ay, hindi kaya kasi mataas na tao to. May ganun, ma'am eh. Siguro ako ganun, kaya nilait niya. Samantala yung mga social niya, parang bang, kasi may mga kategory tayo, ma'am eh. Pero ano ba yung nalalaman mo tungkol sa talambuhay ni Ellen? Si Ellen po, alam ko, bata pa siya, naghirap na siya. Nag-aral siya, self-supporting. Hindi siya pinag-aral ng magulang niya dahil babae siya. Kahanga-hanga din, ano? Opo. Yung kanyang pag-self-supporting. Ganun pala sa probinsya, hindi pinapaaral ang mga babae. Maraming bawal sa probinsya. Ha, may ganun? Hindi May na mga magulang pag-aaral. pong ganon. Eto na ngayon, bumalik na tayo sa favorite topic mo. Yung favorite topic ni Susan, yung panlalait. Yung panlalait. Malalaman po natin kasi kanina pa kayo maingay, siguro sumobra na naman ang inom ninyo ng kape, no? Yeah! Sobra na naman ang inom. Mamaya, papakinggan po natin kung ano ang mga pinagsasabi nitong kaliwat kanan ko, mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimaw? Feel mo face to face. Okay, pakinggan naman natin ang mga sobra-sobra umaapaw na mga opinyon mula sa kaliwat kanan. Team Puti, ano ang masasabi ninyo? Ito ate ko ring leader to ng Zumba sa kanila. Zumbatan. Kaya alam niya yan. Ano masasabi mo ate? Masasabi ko lang po. Ate Ellen, kung talaga pong totoo kang friend ni ate, kung ano man yung mga binibigay mo sa kanya, hindi mo dapat parang ipamukha sa kanya. Bagkus nga, dapat mo nga siyang tulungan kasi alam na natin nakakaangat ka sa kanya. Pero dapat tayong mga nakakaangat, hindi dapat natin sinusumbat yung mga ibinibigay natin sa ating mga kaibigan. Gusto ko yung tayo. Kasali ka doon. I love it. Siyempre kasama na rin ako. Parang gano'n na rin po eh. Si ate, sinasamahan ka kung saan ka magpunta. Pero hindi siya nanghihingi o nagre-reklamong pagod na ako. At di rin siya nagre-reklamong kailangan ko magtrabaho kasi doon lang ako kumukuha. Pero bukal sa kalooban niya, samahan ka kasi nga kaibigan ka niya. Di ba? Para sa akin, tingnan ko lang muna ang dalawa kung... yun. Yun, may kulang. May kulang. Alam mo ba? Kaya naman sila nag-aaway kasi dahil sa utang. Bakit niya pinipintasan si Ate Susan? Pasensya na Para sa akin kasi, ikumpleto mo yung kulay ng buhok mo. Oo. Pogi mo kuya. Oo, ikumpleto. At saka kay Ate Lydia naman, ate, maganda siya. I-share mo kaya sa di ba nagsabi siya skincare? Maganda daw, skincare niya. Pero ate, ginaya mo naman yung buhok niya eh. Ay, may ganon. Di ba? Pero style ko. May ganon may ganon ka talaga. Pero, alam nyo, lahat tayo pantay-pantay ginawa ng Panginoon. Diyan ka Ang problema lang dito, yung utang lang. Bayaran mo na lang kasi para magwala na yung problema. Yun lang naman Yun lang ang lahat. Utang lang. Wala na yan. Mawawala lahat yan ang away ninyo. Promise. Ayun. Urutero yung mo usawero Pwede kang palitan, Ryle. Kahapon pa siya re-rehearse. Mas maganda jacket niya sa'yo. Okay, so parang napunta na tayo sa ano ba ang tunay na kaibigan? Parang doon na tayo napunta, Okay, unahin natin si Attorney Lorna. Ang daming mahilig mamintas. Akala nila okay lang. Actually, marami hindi nakakaalam dun sa bawal bastos law, Tama. Oo. Marami hindi nakakaalam na ang pamimintas, lalo sa public, ay bawal sa batas. Tama. At saka yung mga hindi lang sa batas, merong mga ordinance. Lalong-lalo na ang unang naglabas si Quezon City, ordinance na bawal bastos. Yung hindi lang sa salita, kunyari, yung maraming aspeto niyan. Pero ang gusto ko lang sabihin, merong bastos, merong bully.
Kasi yung sinasabi ni Lola Ellen na gusto niyang tulungan, ang dating kay Lola Susan, bullying na. Bully. Kasi hindi na kaibigan. Number 2, merong tinatawag na friendship, merong tinatawag na user. Kasi kung minsan, kala natin kaibigan, yung pala user, ginagamit ka lang. Sana hindi ganun ang pagkakaibigan nyo, no? Merong user, merong abuser. Sana ang pagkakaibigan hindi dahil sa may pera o wala, o may reputasyon o wala, o maganda o wala. Lalahanin natin na yung mga action nyo, merong consequence sa batas. Pwedeng bullying, pwedeng safe space, pwedeng slander. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Ang sinasabi ni Attorney Lorna, marami naman pwedeng gawin na masaya lang, wala nang nega. I think yun ang rule, no? Walang negative. Yun, sa kasiyahan lang. Okay, Brother Love. Dr. Love. Maraming salamat. Alam mo, nakikita ko lang dito, magkakaibigan sila no? Pero nangyayari sa atin to. Kapag yung kaibigan natin minsan nakikita nating umaangat, bakit parang mas maganda siya? Bakit parang mas lapitin siya ng tao? Nagbubunga, nanganganak ng konting inggit, At pag pumasok ang inggit, nagkakaroon siya ng anger. Pag nandun ang anger, minsan merong self-pity, naaawa ka na sa sarili mo. Bakit hindi ko mas masundan yung ginagawa ni Ellen? Bakit si Ellen nakakagano, nakakaganyan? Pag sinasama niya ako, bakit ang feeling ko parang inaalila niya ako? Mama. Di ba? Yun ang nararamdaman ni Susan, Pero Susan, may karapatan ka pag hindi ka na masaya, kanino man, kaibigan mo o hindi, kung sa palagay mo binubuli ka o ginagamit ka, may karapatan ka na iwanan siya at lumayo sa kanya. Karapatan mo yun. Pupwede. So, wala kang stress. Kay Ellen, nakita natin yung kahanga-hanga sa kanya kung paano niya inangat yung buhay niya from being a domestic helper hanggang sa ngayon na nag-enjoy siya. Ando na nga yung self-pity, nando na yung anger. Ang nangyayari, iba na ang paningin ni Susan. Susan, tanda na tayo. Pag ayaw mo sa kanya, hindi kasalanan sa Diyos na lumayo ka. Lumayo ka sa kanya para maging maligaya ka. Huwag lamang mag-iisip ng masama sa ibang tao, Pero hanggat maaari, nandito ang face-to-face, baka pwede niyong mapag-usapan para ibalik yung dating pagsasamahan. Unang hakbang, bayaran ang utang. Kasi pag may utang, binabayaran. At huwag sasabihin, babayaran kita pag nagkapera ko. Hindi pwede yun. Kailangan mayroong time. Mayroong time limit. Ayun. Thank you, Brother June. Doc Camille, sa ganito pagkakataon, paano matatagpi yung mga punit sa kanilang relasyon? Okay, unang-una pagdating dito sa pagkakataon, lalo na pag nagiging senior ka, you focus on the issue and not on the person. Kasi tayo, pag kukunti na lang nagiging mga kaibigan natin, unti-unting nawawala, nagkakasakit, nababawasan. So, bakit natin ang iniisip natin dito yung mga issues na ganyan? Kasi pag yung tao mismo parang kinokondemn natin, dapat ang iniisip natin, meron akong problema sa ganito. Pag-usapan natin, open communication. Alam nyo, napakasarap na pag tumatanda ka, you embrace yung pagtanda natin in the sense na nagiging positibo yung ating attitude. Bakit? Kasi alam nyo, may mga pagkakataon ang aga-agang nagkakaroon ng tinatawag na cognitive decline or nag-uulyanin at the start of senior years. Kailangan kasi pag matanda ka, dapat mas matatag ka na. Kasi 'di ba, ang dami mo nang naging karanasan sa buhay. So dapat magiging matatag ka, hindi ka na dapat maaapektuhan ng mga ganyang issues na, uy, bakit ganito? Ang pangit. Hindi. Dahil kasi ang iniisip natin dito, magkakaibigan tayo. Ako wala akong pera. Alam mo, ginagawa namin pag kami magkakaibigan na sa ganitong edad,
wala akong maambag. So anong gagawin? Yung walang naaambag, siya yung inuutusan namin. Dahil kasi siya mismo nagvo-volunteer na wala akong mabibigay, kaya ako na lang magkukuha ng tubig nyo ha, ako yung kukuha ng, di ba may mga ganon, kukuha ng yelo, lahat na kasi, at saka ako yung magkikwento. Pero hindi namin binibigyan ng mali siya na wala kang maambag, ganon, i-criticize nyo pa, hindi. Dito, siguro, unang-una, nagkakaedad na tayo, respeto sa sarili, magpakumbaba, and definitely magkapatawaran dahil kasi pakunti ng pakunti ang ating kaibigan. At na ang hirap pag nagkaroon na umabot tayong ma-depress. Sana wag tayo umabot sa ganong estado. Oo, lalo tumatanda, nababawasan na yung mga tao na alam ang ating nakaraan. Yon. So, ang isang pagpapakulay ng buhok, nagsimula ang alitan. Ayan. Tampuhan, muntik pang magsabunutan, manunumbalik pa kaya ang kanilang pagkakaibigan na nasira ng masamang tabas ng dila ng mga lolang nagsasagutan. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to Face, sinong sisimangot? Feel mo face to face. Susan, ilan ang apo mo? Wala po, ma'am. Wala pa. Wala ka. Hindi ka pa naman talaga lola. Pero ilan ang anak mo? Ano, ma'am? Die na rin siya. Ha? Wala na po. Wala na. Bakit? Ano nangyari? Aksidente, kanya. Aksidente? Pag ma'am, paglabas niya, wala na. Namatay siya. Nung pagkapanganak pa lang? At tapos hindi ka na nag-anak ulit? Hindi na. Wala ka ring asawa? Wala. Kaya siguro, naghahanap din siya ng kaibigan. Ayun. So, yung edad na ganyan, naghahanap ka na ng kapayapaan, ng pag-iisip, kaluwagan ng puso, kasi nandyan na yung high blood, sakit sa puso, aneurysm, hindi ka nagigising, di ba? Kumisa nga, hindi ka na talaga gigising at hindi mo alam ang sintomas, kukunin ka na lang ni Lord. Kailangan parati na tayong handa. At ang alam ko, yung ganyang edad, wala nang ginawa, kundi tumulong na lang. Tulong, konting trabaho, pagkakakitaan mo para lang mabuhay. At kung tayo ay nasa isang komunidad, natututo talaga tayong makisama ng tama. Hindi po pwedeng hindi natin papansinin yung nararamdaman o opinyon ng iba. Okay? Huwag rin naman tayo masyadong mapintas. Tama? Ngayon, alam mo ito, nag-ugat ito sa utang. Ikaw na rin ang may sabi, di ba? 4,000 ba? Ako na ang bahala doon. Ako na ang bahala doon sa utang niya. Pasobrahan ko pa, buong 4,000 ibigay ko na sa kanya. Susan, malaking bagay sa'yo yun. At pababaunan pa kita ng 1,000 para lang meron ka. Diba? Ate Coring, first time kong mag-aabono today. Wow. Ako. Bibigyan ko si Ate Susan ng pangkulay para pantayin na yung buhok niya. Okay! Ay! Madali lang yan! Ipaayos natin yan kay Ricky Reyes. Paayos natin. Magpagupit ka na rin. Paayos mo yung kulay mo, di ba? So, okay na. Alam mo, yung mga tulong na ginagawa namin ay hindi para mamihasa kayo. Kung hindi para lumuwag-luwag na inyong mga buhay dahil may mga edad na kayo. At gusto namin dito, peace. Walang umaalis dito nang hindi magkakabate. Ang kapalit, kailangan shake hands kayo. Ayan, sige na, Susan. Sige na, tayo na tayo. Peace to peace. Kiss to kiss. Hindi lang face to face. Ayan. Ayan. Diba? Ayun. Ayun. May pinagsamahan naman. May pinagsamahan naman. Yung dati pong Zumba, munti pong maging Jumbag. Oo nga. Ano ba yan? Sumbahan na lang, wag nang jumbagan. Diba? Kasi dito natin makikita po, ito ang tinalakay natin ngayong araw na ito, natutunan natin. Maganda rin kasi marami kami natututunan mula sa mga buhay ng mga nagpupunta dito sa Face to Face. So, narito tayo na nagbibigay kahulugan sa tunay na kaibigan. Alam mo yan, depende yan kung sinong kausap mo. Una, walang perpekto na tao.
So sino tayo para sabihin na hindi ka tunay na kaibigan, bakit ikaw ba tunay na kaibigan? Ito po ang para sa akin ha. Para lang sa akin, sa aking sariling formula. Mahirap yung makontrol natin ang isang tao. Kahit na yan pa ay kapatid mo, may edad ng anak o kaibigan. Yung inaasahan mong magiging ugali ng kaibigan mo, naku, mahirap po yun. Kaya't nagagalit tayo kapag nalilihis sa ating inaasahan ang gawa ng kaibigan natin, right? Ang makokontrol ko ay ang sarili ko. Okay? Ako ay magiging tunay na kaibigan sa aking sariling pakahulugan. Hindi ako magnenega. Maaaring hihingi ako ng pabor pero ito'y ipagpapasalamat ko at ibabalik ko din ang pabor. Bigayan, unawaan, makikinig ako sa problema niya, tutulong ako kung kaya ko, pero hindi manunumbat. Hindi ako magsasalita ng masakit. Uutang ako pero babayaran ko sa takdang oras. Ang rule, eto, basta negative, wag na lang. Yon. Para makahanap tayo ng katapat na tamang uri ng kaibigan, maging ganoon muna tayo sa ating sarili. Tama ba? O, tama na naman ha! Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Kasi kinuha mo yung pera sa... Mapaplansya pa ba ang gusot sa kusot? Ikaw naman, di mo tayo tanggapin. Ba't ginagawa mo rin naman yan sa amin ng anak mo, ha?